Mini driving light mga idol na murang-mura pero maganda naman po yung quality. Ayan o. Alright. So ito po yung mga driving light ngayon na usong-uso sa market. No? Kasi sa halagang 200 plus ay meron ko na pong driving light. 300 plus meron ko ng driving light mga idol. Ayan o. Diba? So paano nga ba ito install sa ating motor? Kasi yung meron dito ay itong kanyang switch. Ayan. May kasama na po yung switch. Tapos, wala po siyang tinatawag na mga balas or mga relay-relay. Ayan mga idol, oh. Paano nga ba natin to install sa ating motor? Yan, paano ito i-DIY? No? So, ikaw mga idol, mga tropa, kayang-kaya mo yan i-install kasi napakadali lang yan ikabit sa iyong motor. Alright, so sa video na ito, tatalakayin natin yan kung maganda nga ba ito sa motor, matibay nga ba ito. So, umpisa na natin to. Hey mga tropa, nasa bahay lang po tayo ngayon at medyo against the light sa part na ito, no? Doon na lang po tayo mag-focus sa kung ano yung sasabihin natin dito, kung ano yung topic natin ngayon, no? So, kung nabasa nyo sa ating title, murang driving light na usong-uso po ngayon ng mga tropa, no? Magkano lang po yung mga driving light na yan? Nasa mahigit 100, mahigit 200 plus or 300 plus may driving light ka na. Pero ano nga ba yung kalidad nito? Maganda ba to sa ating motor? O baka maging cause pa ito ng problema sa ating motor, ay mga tropa. Ay, so sa video na ito, talakayin natin yan kung ano yung pagkaiba ng driving light na yan at saka driving light na ito. No? At kung paano i-install yung driving light na ito, na murang driving light sa driving light na ito, no? Na mayroon pong balas. No? Yun, so talakayin natin. So yung may balas, maganda talaga yung mga tropa. Kaso nga lang, may mahal. Ano ba yung balas na yan? Ganitong klaseng uri ng driving light na kailangan pa natin gamitan po talaga ng horn relay. Gaya ito, mga horn relay para ma-install natin na maayos sa ating motor, no? Ayan. So, kung kukumputin natin, no, ay aabot po siya ng mahigit 1,000 rin, no? Kasama na rin po yung mga domino switch na kinumpleto po natin. Yung kasi bawat po valve or bawat high and low, ayan, low, isang relay, tapos sa white ay isang relay. So, mas magastos po siya. So, mas matagal naman po yung buhay nito. Pero dumidepende pa rin po yun sa pagkakabit mo, kung paano mo ito in-install sa iyong motor at kung gaano kalakas yung voltahe ng iyong motor. Ayan, so, kung normal po ang voltage ng iyong motor, ay tatagal yung buhay ng driving light na ikinabit mo. Lalong-lalo na kung malakas yung kuryente ng battery mo. Alright? So, dito naman po tayo sa isang driving light na ito. Ito yung pinakamurang driving light sa ngayon na nagsisilabasan sa mga online, ayan, sa Shipway, sa Lazada, ayan, mga idol. Ito po yung driving light na usong-uso ngayon. Kung mapapansin nyo dyan, wala po siyang balas. Gaya nitong isa, mayroon pong balas. Ayun po yung balas na sasabi ko. Alright? Okay? So ito, paano nga ba ito i-install sa motor? Kasi napakamura. Matibay nga ba ito? Matibay din ito, mga idol. Kaya na sinasabi ko, dumedepende po yung tibay ng driving light kung paano natin to ikabit at kung gaano kalakas yung voltahe ng iyong motor. Kung normal pa ba yung kuryente ng iyong motor, kung maganda pa yung flow ng kuryente, tatagal yung buhay niya. Gaya na pinakita ko kanina sa aking motor, mga idol, yung po ay mahigit nasa 5 or 6 na buwan na siya sa nakakabit sa aking motor. Pero mga idol, hindi pa po siya namumundi. Alright? No? Kaya sasabi ko, depende po yun kung maganda po yung supply ng kuryente ng iyong motor at hindi po siya masisira kagad. Same as dito rin po sa isang driving light na ito na pagkamahal-mahal, na kompleto mo siya, no? Tapos biglang nasira within 1 week lang dahil may problema po yung source ng iyong kuryente. Alright, so balik po tayo dito sa topic na ito, sa driving light na ito. Okay? So paano nga ba ito install sa iyong motor? Well, dito po tayo, gagawa po tayo ng short diagram kung paano ito i-install sa motor. Okay mga idol, umpisahan po natin mag-wiring dito, no? Kasi sa ating driving light na pinakita, nasabi ko yung murang driving light ay yung meron lang po tayo dyan ay yung on-off switch tapos yung driving light. Paano nga ba natin yan i-install? Well, napakadali lang yung mga idol, no? Sundan mo lang po yung video na ito. Gagamit pa ba tayo dito ng relay? Kaya sabi ko kanina, hindi na po tayo gagamit dyan ng relay. Kasi ito lang, goods na to, no? Ayan. Okay. So, unahin natin. So, ito po yung aking on-off switch. No? Kung makita nyo, pwede kayo dito gumamit ng domino switch, ayan, or kung anong klaseng switch.
mayroon po yan tatlong paa, no? Unang hahanapin mo dyan ay yung tinatawag natin ng common light, no? Yung wire na common kung saan doon papasok po yung positive na kuryente. So, halimbawa na lang nasabi natin na ito pong wire na ito ay yung common. Kasi kadalasan merong kulay dyan, black. So, depende po kasi sa switch, no? Black, red. O, tingnan nyo na lang, no? Kasi hindi kasi nagkakapare-pareho, no? Black, red, yellow, ayan. So, depende po sa switch, okay? So, hanapin mo lang dyan po yung tinatawag natin na common. Doon po papasok yung positive. So, sabihin natin ito yung common, yung kulay, sabihin natin black. Yan, inuulit ko ha. Depende po yon sa color code ng switch na ginagamit mo. Sabihin natin sa black papasok po yung accessories wire, no? Ikakabit natin yung itong common wire na ito, no? Itong common wire na yan. Ayan, yung common wire na yan, ikakabit natin yan sa accessories wire, ACC wire. Ayan. So, ano nga ba yung ACC wire? Ito yung positive source na pag binuksan natin sa susi, meron na po itong positive na kuryente. Accessories wire. Sample natin sa Honda ay kulay black. No? Sa mga Honda, black po yung ating ACC wire. Sa Suzuki ay orange. Ayan. Kay Kawasaki, brown. Alright, so dapat alam natin kung ano po yung motor na pagkakabitan natin nito at kung ano po yung accessories wire. So, una sinasabi ko, yung common wire na kung saan papasok po yung positive, no? Na pag switch natin sa kabilang wire, no? O kabilang linya, magkakaroon po ito ng positive, no? Maglalabas po siya ng positive. Tapos, pag switch naman natin sa kabila, dito naman malilipat sa kabila yung positive. No? Ibig sabihin, dito sa isang wire, papasok po yung accessories wire, mga idol. Tapos, pag nag-switch naman po tayo, dito naman sa dalawang wire, no? Kung saan natatapat po yung switch, doon po tatawid yung kuryente. No? Pag tinapat dito yung switch, dito naman tatawid yung kuryente. Alright? So, yun po yung unang gagawin natin sa switch po, papasukan natin ang accessories wire. Okay, so diretso na tayo dito sa driving light kasi gaya ng sabi ko, dalawa na. Wala na tayo ditong gagamiting mga relay, okay, sa iyong motor. Sa ating driving light, meron diyang kulay black. Ayan, so yung kulay black dyan, common yan as a ground, mga idol, di ba? Pagsasamahin natin yung kulay black sa dalawang driving light mo. Yun po kasi yung ground. Ayan. So, pinagsama natin sila. Okay? Kulay black ng iyong driving light, pinagsama natin. Okay? So, sana nasundan. Then, yung kulay red ng iyong driving light, or ano man yung naan dyan, white ba yan or yellow. Ayan. Pagsasamahin natin yung dalawang magkaparehas ng kulay. Halimbawa, itong isa naman, mga idol, pagsama natin. Ito yung yellow. Ayan. Silang dalawa yung yellow. Ikakabit natin yan dito sa isang linya. Okay? So, depende po sa iyo yun. Kung ano po yung iyong high or low gagamitin na kumbaga high, pwede mong adjustin na lang po sa bulb na ito, no? Kasi wala itong tinatawag na high and low. No, kung ano yung naitapat mo sa pagsalpak mo sa bracket, pag pindot mo nasa baba, dapat iikutin mo na lang. So, sana nasundan mo yung sinasabi ko doon, no, mga idol. No, ikaw na bahalang mag-adjust kung saan po yung magiging high and low ng iyo. Kung yellow man yan or yung kulay white. Okay? So, ito namang natitirang dalawang wire na ito, mga idol, papunta naman to sa ito sa isang wire. Sa isang connection. Kasi kung napapansin nyo, dalawa, di ba? Tapos pagsasamahin lang natin. Ayan. Papunta yan dito. Okay? So, nasundan. So, ganun lang po siya kadali at ganun po siya ka-basic, no? Yung isa white at yung isa yellow connection. Ganun lang po siya kadali i-wiring yung mga ganitong klaseng driving light, mga idol, kasi napaka basic lang nito install sa ating motor, no?
Ulitin ko, magpapasok lang po tayo ng accessories wire sa switch. Then, i-connect natin sa ating driving light. Kung yellow man yan or white. Then, dapat mapasukan po siya ng ground. Yung parehong black, lalagay natin sa ground. Alright? So, ganun lang po siya kadali mga idol. So, sana dito sa ginawa nating wiring connection na ito or diagram, may nako kayong tips at kaalaman kung paano i-install yung mga ganitong klaseng murang driving light na usong-uso ngayon, no? Kasi mura lang sa halagang mahigit 100, may tig 180, no? May tig 200 plus, depende po sa brand. Ayan. Alright. Pero syempre, sa kalidad, sa quality, ay hindi po natin masasabi kung gaano siya katagal gamitin kasi dumedepende rin po yan sa lakas ng iyong voltahe o sa voltahe ng iyong motor. Pag hindi niya kinaya yung voltage, magsha-shutdown yan. May tanong tayo, pwede ba dalagan yan ng relay? So, pwede naman. No? Pero hindi naman po siya applicable na malagyan pa ng relay. No? Ayan, alright. So, ganito lang muna yung video natin mga tropa. Sana may nakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon. Alright, so kung nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon mga idol, no, mga tropa, baka naman pwedeng pahingin isang subscribe dyan. Pahit na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating channel na ito. Ayan, at kung nandito ka sa Facebook, ay baka naman pwedeng pa-follow ng ating FB page. Ayan, so dito lang muna tayo mga tropa. Peace out muna. Bye-bye. Salamat po.